Hango sa totoong kwento, ito ang buhay ni Marisa Ventura, isang babaeng buong tapang na ginampanan ang papel ng parehong ina at ama, para sa kanyang nag-iisang anak na lalaki na si Toyo. Matapos siyang iwanan ng kanyang asawa, naiwan si Marisa Ventura na mag-isang palakihin ang kanyang anak. Para masuportahan ang kanilang maliit na pamilya, walang sawang nagtatrabaho si Marisa Ventura, araw at gabi bilang isang hotel maid sa isang marangyang 5-star hotel, sa Manhattan. Araw-araw, tahimik niyang nililinis ang mga mamahaling silid, at inaasikaso ang mga pangangailangan ng mayayaman, at makapangyarihang bisita. Kahit nagtatrabaho lamang siya bilang isang kasambahay, buong puso pa ring ibinibigay ni Marisa Ventura ang kanyang sarili sa trabaho. Dahil sa kanyang disiplina, sipag, at mahusay na serbisyo, palagi siyang napapansin at pinupuri ng kanyang mga supervisor, pati na rin ng mga panauhin ng hotel. Dahil sa sipag at husay ni Marisa Ventura, maging ang kanyang katrabaho na si Stephanie Quijo, ay naniniwalang mas mataas ang nararapat para sa kanya. Kaya nang magkaroon ng bakanteng posisyon bilang assistant manager, agad siyang inirekomenda ni Stephanie. Sa araw ding iyon, naging abala ang hotel sa paghahanda para sa pagdating ng dalawang napakahalagang bisita. Isa na rito si Chris Marshall, isang opisyal ng gobyerno na naghahanda para sa kanyang kampanya, sa pagtakbong senador. Pinili niya ang hotel bilang pansamantalang punong tanggapan ng kanyang kampanya, dahil sa reputasyon at seguridad nito. Ang pangalawang panauhin ay si Caroline Lane, isang mayamang socialite na bahagi ng high society. Sa unang tingin, kapansin-pansin ang kanyang eleganteng anyo, at mahigpit na presensya. Habang abala si Marisa Ventura sa kanyang trabaho, napansin ni Caroline ang kanyang pagiging masunurin. Sa halip na igalang ang hangganan ng kanyang tungkulin, sinamantala nito ang kabaitan ni Marisa. Inutusan na bumili ng isang pares ng medyas, isang personal na gawain na hindi nasakop ng kanyang trabaho. Bagamat nagmamadali si Marisa dahil may mahalagang speech ang kanyang anak sa paaralan, pinili pa rin niyang pumayag. Sa tindahan, lalong nadismaya si Marisa Ventura, habang paulit-ulit siyang hindi pinapansin ng crew sa loob. Sinubukan niyang magtanong ng maayos, ngunit napasagot lamang siya ng malamig at may bahid ng pagbaliwala. Pwede bang isang tanong lang? Mahinahong sabi niya. Ngunit ang tugon ay, alam mo ba? Kailangan mong maghintay. Okay. Mahinahong sagot ni Marisa Ventura, habang pinipilit panatilihin ang respeto sa kanyang tono sa kabila ng kanyang matinding pagod. Bago siya umalis, pinapaalalahanan niya ang clerk na huwag husgahan ang mga customer batay sa itsura o estado sa buhay. Para sa kanya, lahat ay nararapat tretuhin ng pantay, mayaman man o mahirap. Pagkatapos noon, nagmadali si Marisa Ventura papunta sa paaralan ng kanyang anak, bitbit ang pagod at pagmamadali sa buong maghapon. Pagdating niya, sakto namang nagsisimula ng speech si Toyo sa entablado. Sa kasamaang palad, biglang nag-freeze si Toyo habang nasa entablado, nuutal siya at paulit-ulit na natitisod sa kanyang mga speech, hanggang sa magsimulang pagtawanan siya ng ilan niyang kaklase. Sa sobrang hiya at pagkabigla, hindi na niya napigilan ang sarili, at mabilis na tumakbo pababa ng entablado habang pinipigilan ang pagluha. Agad siyang niyakap at kino-comfort ni Marisa, pinapakalma ang anak habang umiiyak ito sa kanyang balikat. Nanginginig pa ang boses ni Toyo, nang sabihin niyang ayaw na niyang muling mag-speech sa harap ng maraming tao, dahil natatakot siyang pagtawanan na naman siya. Malumanay niyang ipinaliwanag kay Toyo na normal lamang ang kabahan, at nangyayari iyon kahit sa matatanda at mga bihasang tagapagsalita. Sinabi rin niya na hindi dapat ikahiya ang pagkakamali dahil bahagi ito ng pagkatuto. Gayunpaman, kahit anong paghihikayat ang gawin ni Marisa ay hindi pa rin nabago ang isip ni Toyo. Nanatili siyang tahimik at halatang nawalan ng kumpiyansa sa sarili matapos ang nangyari sa entablado. Upang kahit papaano ay mapasaya ang anak, ngumiti si Marisa at iniabot sa kanya ang isang maliit na regalo bilang pampalubag loob. Dahil kailangan na niyang bumalik sa trabaho, dinala muna ni Marisa si Toyo pabalik sa hotel. Bago siya umalis, kinausap niya ang kanyang mga katrabaho, at nakiusap na bantayan muna ang anak habang wala siya. Hindi nagtagal, muli na namang inutusan ni Caroline si Marisa na tumulong sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ipinapabalik nito ang kanyang mamahaling designer outfit sa butik, dahil hindi raw nito nagustuhan ang fit at nais niya itong palitan agad.
Walang pag-aalinlangan na pumayag si Marisa at agad niyang inasikaso ang ipinapagawa ni Caroline. Ngunit sa halip na tumulong, mas naabala si Stephanie sa pagtingin sa mga mamahaling gamit sa paligid, lalo na sa designer outfit na dapat sana nilang ibalik. Nakakita ng pagkakataon si Stephanie, at paulit-ulit niyang hinihikayat si Marisa na isuot at subukan ang mamahaling outfit. Sinabi pa niya na minsan lang magkaroon ng pagkakataong makapagsuot ng ganoong klase ng damit, at wala namang mawawala kung susukatin lamang ito sandali. Samantala, dahil naiinip at hindi mapakali, nagpas siyang maglibot si Toyo sa loob ng hotel ng mag-isa. Habang sakay ng elevator, hindi niya inaasahang may makakasabay siyang isang sikat na personalidad. Sa halip na mainis, ngumiti lamang si Chris Marshall, at casual na nakipagkwentuhan kay Toyo, habang magkasama sila. At habang tumatagal ang kanilang usapan, mabilis niyang napansin kung gaano katalino at kahusay magsalita ang 10 taong gulang na bata. Walang gaanong iniisip, magaan ang loob na inanyayahan ni Chris Marshall si Toyo na sumama sa kanya sa park. Halata ang excitement ni Toyo, at agad siyang sumang-ayon. Sa kabila ng saya, pilit pa rin niyang sinabi na kailangan muna niyang humingi ng pahintulot ng kanyang ina. Bumalik kay Marisa, sa wakas ay unti-unti siyang napapayag sa paulit-ulit na pangungulit ni Stephanie. Kahit may halong pag-aalinlangan, pumasok siya sa fitting area at sinubukan ang eleganteng damit na hawak nila. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Toyo kasama si Chris Marshall. Papasok pa lang sila sa butik nang mapatigil sila sa kanilang nakita si Marisa, nakatayo sa harap ng salamin habang suot ang eleganteng damit. Agad na natulala si Chris. Halatang hindi niya inaasahan ang kanyang nakita, ang simple ngunit nagningning na anyo ni Marisa, na mas lalo pang lumitaw dahil sa maayos na tindig at suot na outfit. Dahil walang ibang magbabantay kay Ty, napilitan si Marisa Ventura na magpanggap bilang si Caroline Lane, sa isang hindi inaasahang sitwasyon. Samantala, si Chris Marshall ay walang kamalay-malay sa totoong pagkatao niya. Dahil sa natural na kabaitan at talino ni Marisa, at inimbitahan siyang samahan sila sa parke. Walang madaling paraan para umatras, kaya napilitan si Marisa na tanggapin ang imbitasyon. Sa parke, sa gitna ng simpleng paglalakad at tahimik na pag-uusap, taos-pusong nagpasalamat si Marisa Ventura kay Chris Marshall, sa mabait nitong pag-imbite sa kanyang anak na makalabas at makalanghap ng sariwang hangin. Dahil sa init at taos-pusong atensyon ni Chris Marshall, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Toyo matapos ang naging kapahamakan ng kanyang talumpati sa paaralan. Habang magkasama sila sa parke, ibinahagi ni Chris Marshall kay Toyo, kung paano niya natuto ng harapin ang kaba, tuwing nagsasalita sa harap ng maraming tao. Ipinaliwanag niya na kahit siya ay kinakabahan din minsan, natutunan niyang huwag hayaang kontrolin siya ng takot. Sa halip, iniisip niya na ang mahalaga ay maging totoo sa sarili at magsalita mula sa puso. Sa pagdinig ng mga salita ni Chris Marshall, unti-unting nabuhayan ng loob si Toyo. Ang takot at hiya na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay napalitan ng saya at pananabik. Masaya niyang hinayla ang kanyang ina na si Marisa Ventura at si Chris, upang sabay nilang panoorin ang mga penguin sa parke. Habang abala sila sa masayang sandaling magkasama, biglang inimbitahan ni Chris Marshall si Marisa Ventura na samahan siya sa charity event ng MEDEC. Sa isang iglap, bumalik kay Marisa ang bigat ng kasinungalingang kanyang dala. Alam niyang habang tumatagal, mas lalo lamang magiging komplikado ang lahat, kaya kahit nahihirapan, pinili niyang tanggihan ang imbitasyon ni Chris. Alam ni Marisa Ventura na kailangan pa rin niyang bumalik sa tunay niyang mundo, ang buhay niya bilang isang hotel maid. Kaya kahit masaya ang mga sandaling kasama si Chris Marshall, pinili niyang putulin ito at mabilis na umalis sina Marisa at Toyo. Pagbalik sa hotel, dali-daling hinubad ni Marisa Ventura ang mamahaling damit na kanyang sinuot. Alam niyang kapag may nakaalam ng nangyari, maaaring mawala sa kanya ang trabahong matagal niyang pinaghirapan, ang tanging pinagkukunan niya ng kabuhayan para sa kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang tinawag si Marisa Ventura ni Paula, upang makipagkita sa management. Kumbinsido siyang nalaman na ng hotel ang kanyang pagpapanggap, at anumang oras ay maaari na siyang tanggalin sa trabaho. Ngunit taliwas sa kanyang kinatatakutan, ibang balita ang naghihintay kay Marisa Ventura. Sa halip na mapag-alitan o matanggal sa trabaho, laking gulat niya nang ialok sa kanya ng management ang posisyon bilang assistant manager.
Gayunpaman, may isang kondisyon, kailangan muna niyang makapasa sa 6 na linggong training period, bago tuluyang makuha ang posisyon. Ipinaliwanag ng kanyang amo na kapag nagsasara ang isang pinto, madalas may panibagong pintong nagbubukas. Ngunit imbes na matuwa, lalo lamang nabalisa si Marisa Ventura. Hindi nagtagal, nalaman niya ang mas nakakagulat na katotohanan, si Stephanie Quijo pala ay lihim na nagsumite ng kanyang aplikasyon sa HR, nang hindi man lang sinasabi sa kanya. Binabalaan ni Stephanie Quijo si Marisa Ventura, na huwag basta-bastang itapon ang pagkakataong nasa harapan niya. Ipinaalala niya na hindi araw-araw dumarating ang ganitong uri ng oportunidad. Isang hakbang pataas sa buhay na matagal nang pinaghirapan ni Marisa. Samantala, sa ibang bahagi ng hotel, si Chris Marshall ay unti-unting nahuhulog sa babaeng akala niya ay si Caroline Lane. Sa pag-asang mas mapalapit pa rito, hiniling niya kay Lionel Block, ang pinuno ng housekeeping, na magpadala ng imbitasyon para sa isang tanghalian sa kanyang silid. Kinaumagahan, natigilan si Marisa Ventura nang makita ang kanyang sarili kasama si Chris Marshall, na nakalathala sa front page ng pahayagan. Sa isang iglap, parang huminto ang mundo niya. Lalong lumakas ang takot na matagal na niyang pilit pinipigilan. Na mabubunyag na ang kanyang lihim, at tuluyang maguguho ang buhay na pinipilit niyang panatilihing maayos para sa kanyang anak. Muli, sinikap ni Stephanie Quijo na tinitiyak na sa kabila ng iskandalong lumalabas sa mga pahayagan, magiging maayos pa rin ang lahat. Sa halip, ang kanyang sekretarya na si Jerry Siegel ay labis na nainis at nag-alala. Para sa kanya, ang lumalaking publisidad ay maaaring makasira sa pampublikong imahe ni Chris Marshall. Lalo na't nasa gitna ito ng sensitibong yugto ng kanyang kampanya. Kasabay nito, ang tunay na Caroline Lane, na kasalukuyang heartbroken matapos iwan ng kanyang nobyo, ay biglang nakatanggap ng imbitasyon na launch mula kay Chris Marshall. Sa una, nagulat siya, ngunit kasabay nito ay hindi rin niya maikaila ang kilig at pag-asa na unti-unting bumabalik sa kanya. Dahil ayaw palampasin ang pambihirang pagkakataon, dumiretso si Caroline Lane sa imbitasyon. Ngunit pagdating niya, natarante si Chris Marshall. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi ang babaeng nakilala niya noon ang nasa harap niya, ibang tao ang dumating, at hindi si Marisa na akala niya ay si Caroline. Samantala, si Marisa Ventura, na nasa malapit lang na duty, ay pilit iniiwasan ang anumang eye contact kay Chris Marshall. Habang gumagalaw siya sa kanyang trabaho, ramdam niya ang tensyon at takot na baka anumang sandali ay mabunyag ang kanyang lihim. Pagkatapos ng tanghalian, tahimik na sinabi ni Chris kay Jerry Siegel, na ang Caroline na dumating ay hindi ang babaeng nais niyang makilala. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang natanong ni Chris Marshall si Marisa Ventura, na naglalakad sa loob ng hotel kasama si Toyo. Agad siyang lumapit kay Marisa at ipinaliwanag ang hindi pagkakaunawaan na nangyari noong tanghalian. Agad pinutol ito ni Marisa at sinabing lilipat na siya sa ibang hotel. Dahil ayaw na niyang lumala pa ang sitwasyon, nagmamadaling lumayo si Marisa Ventura, pilit na iniiwasan si Chris Marshall. Ngunit kahit pilit niyang inilalayo ang sarili, hindi hamina ang damdamin ni Chris, sa halip, lalo pa itong naging interesado sa kanya. Nangako si Chris Marshall kay Jerry Siegel na dadalo siya sa charity event, sa kondisyon na may hahatid ni Jerry si Marisa sa naturang okasyon. Pagkatapos nito, bumaling si Jerry kay Lionel Block, upang humingi ng tulong sa pagsubaybay sa babae. Si Lionel Block, na matagal nang may hinala at alam na rin ang tunay na sitwasyon, ay nag-utos kay Marisa Ventura na dumalo sa charity event. Para sa kanya, ito na ang tamang pagkakataon upang tuluyang matapos ang anumang ugnayan ni Marisa kay Chris Marshall. Sumang-ayon din ang ilan sa mga kaibigan at kasamahan ni Marisa, pati na rin ang kanilang supervisor. Bilang mga kaibigang sumusuporta, tinulungan ng mga kasamahan ni Marisa Ventura na ihanda ang lahat ng kailangan niya para sa charity event. Nais nilang makita siyang maayos, kumpiyansa, at handang harapin ang gabing magtatakda ng maraming pagbabago sa kanyang buhay. Nang gabing iyon, magiliw na sinalubong ni Chris Marshall si Marisa Ventura, na kapansin-pansing mas nagningning sa kanyang anyo kaysa sa inaasahan nito. Walang pag-aalinlangan, agad niya itong inanyayahan sa isang sayaw. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang ingay ng paligid, parang ang mundo ay silang dalawa lamang.
Ngunit habang unti-unting nagkakaroon ng lakas ng loob si Marisa na aminin ang totoo, biglang naputol ang sandali. Tinawag si Chris upang makipagkita kay Richard Maddox. Si Caroline Lane, na nakasaksi sa buong eksena, ay agad na nilamon ng selos habang pinagmamasdan si Marisa Ventura na kasama si Chris Marshall. Sa galit at emosyon, hinabol niya si Marisa sa gitna ng magulong selebrasyon. Pilit namang umiwas si Marisa, nagmamadaling tumakas upang hindi lumala ang sitwasyon at tuluyang mabunyag ang kanyang lihim. Ngunit nang sa wakas ay maabyutin siya ni Caroline, sandaling natigilan ito. May kung anong pamilyar sa mukha ni Marisa. Bago pa man niya may pagdugtong ang mga hinala, muling nakatakas si Marisa Ventura. Sa labas ng gusali, napansin ni Chris Marshall na mabilis nang papalayo si Marisa Ventura mula sa kaganapan. Hindi na niya ito hinayaang tuluyang umalis, agad niya itong pinigilan, hinaharangan ang kanyang pagtakbo habang pilit na inaalam kung bakit ito tila natatakot, at nagmamadali. Sa gitna ng pagkalito at tensyon, malinaw. Kay Chris Marshall ang damdamin niya para kay Marisa Ventura. Kaya sa gabing iyon, gusto niyang ipagpatuloy ang mga sandali, at magpalipas ng oras kasama ang babaeng nagpatibok ng puso niya sa simula pa lang. Kinaumagahan, matapos ang magulong gabi ng emosyon at mga hindi nasabi, tahimik na nag-iwan ng maikling sulat si Marisa Ventura. Walang mahabang paliwanag, tanging pasasalamat at paghingi ng paumanhin lamang. Kahit anong pilit ni Marisa Ventura na itago ang kanyang sikreto, unti-unti pa ring lumalabas ang katotohanan. Sa kanyang paglabas ng kwarto ni Chris Marshall, nahuli siya ni Caroline Lane. Galit na galit si Caroline Lane matapos niyang madiskubre ang lahat, at agad niyang inakusahan si Marisa Ventura na ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan. Walang pag-aalinlangan, isinumbong niya si Marisa sa manager ng hotel, at maging kay Chris Marshall mismo. Pagdating ni Chris Marshall, agad na inilantad ni Caroline Lane ang lahat ng kasinungalingan ni Marisa Ventura. Sa harap ng management at ni Chris, buong tapang niyang ikinwento ang pagpapanggap na naganap. Gamit ang pagkakataon hindi lamang para ilantad ang katotohanan, kundi pati na rin para subukang makuha ang atensyon at pabor ni Chris. Kahit sa simula ay tila ayaw paniwalaan ni Chris Marshall ang mga paratang. Naging napakalakas ng ebidensya at sitwasyon na kinaharap ni Marisa Ventura. Sa gitna ng kahihiyan at kaguluhan, napilitan ang management na tanggalin siya sa kanyang pwesto. Pinili ni Lionel Block na magbitiw sa kanyang tungkulin, dahil naniniwala siyang hindi naging patas ang pagtrato kay Marisa Ventura. Sa kabila nito, wala nang nakapagpabago sa naging desisyon ng hotel management. Pinilit ni Chris Marshall si Marisa Ventura na sabihin ang buong katotohanan. Sa gitna ng bigat ng emosyon at pagod, hindi na ito napigilan pa ni Marisa, isa-isa niyang inamin ang lahat, ang pagpapanggap. Ang nais lamang ni Marisa Ventura ay maranasan, kahit isang araw lang ang buhay na hindi siya hinuhusgahan, o pinapaliit dahil sa kanyang trabaho bilang kasambahay, isang propesyon na madalas minamaliit ng iba. Sa harap ng lahat ng nangyari, lalong lumitaw ang malinaw na agwat sa pagitan ni Marisa Ventura, at ni Chris Marshall, isang pagitan na tila imposibleng pagtagpuin. Para kay Marisa Ventura, ang araw na iyon ay nagsimula na parang isa sa pinakamasasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit pag-uwi niya, hindi siya sinalubong ng kaliwan o pangunawa. Sa halip, bumungad sa kanya ang malamig na realidad ng kanyang sitwasyon. Sa halip na maaliw, pinagalitan si Marisa Ventura ng kanyang ina. Alam na nito ang tungkol sa nangyari sa hotel at sa pagkalat ng isyo, kaya hindi niya napigil ang ilabas ang kanyang pagkadismaya at pag-aalala. Sinabihan niya si Marisa na magising mula sa panaginip na parang Cinderella. Hinikayat si Marisa Ventura ng kanyang ina na magtrabaho sa isang kamag-anak, upang makaiwas sa mas malalang sitwasyon. At magkaroon ng mas ligtas na direksyon sa buhay, ngunit mahigpit siyang tumanggi. Bagamat nagtatrabaho siya bilang kasambahay sa hotel, malinaw para kay Marisa na hindi iyon ang buong pagkatao niya. Hindi siya basta katulong lamang, may dignidad, pangarap, at sariling pagkakakilanlan siyang hindi dapat mabura ng kanyang trabaho, o ng tingin ng iba. Sa gitna ng tensyon sa pagitan nila ng kanyang ina, nanindigan si Marisa na kailangan niyang buuin ang kanyang sariling landas, sa paraang hindi niya ikinakahiya ang sarili niya. Nagsimulang magtipon ang mga kamera at reporter sa labas ng hotel,
ramdam ang lumalaking interes sa iskandalong kinasasangkutan ni Marisa Ventura at Chris Marshall. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Chris upang linawin ang sitwasyon sa media. Mariin niyang ipinaliwanag na wala silang romantikong ugnayan ni Marisa, at sila ay simpleng magkaibigan lamang. Mariing nilinaw ni Chris Marshall sa harap ng media, na ang pakikipagkaibigan niya kay Marisa Ventura ay hindi nakabatay sa katayuan sa lipunan. Para sa kanya, mahalaga ang pagtingin sa tao bilang tao, hindi sa yaman, posisyon, o pinanggalingan. Tumindig din siya laban sa mga mapanghusgang komentaryo, tumatangging hayaang gawing katatawanan, o isyu ng klase ang kanilang personal na ugnayan. Pagkatapos ng lahat ng gulong dulot ng kontrobersya, unti-unting hamupa ang ingay ng media. Sa pagbabalik ng katahimikan, muli niyang itinoon ang kanyang atensyon sa kanyang kampanya, para sa pagtakbong senador. Si Marisa Ventura naman ay unti-unting bumalik sa kanyang normal na buhay. Matapos ang lahat ng nangyari, muli siyang nagtatrabaho bilang kasambahay. Sa pagkakataong ito, sa ibang hotel, patuloy niyang itinataguyod ang kanyang pamilya sa abot ng kanyang makakaya. Isang araw, habang nasa labas si Marisa Ventura, napansin ni Toyo ang isang balita na nagsasabing si Chris Marshall ay magsasagawa ng press conference sa hotel kung saan kasalukuyang nagtatrabaho ang kanyang ina. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, nagpasya si Toyo na dumaan muna sa hotel, kung saan gaganapin ang press conference. Sa murang edad, ramdam niya ang kaba, ngunit mas matindi ang kagustuhan niyang sabihin ang nasa loob ng kanyang puso. Alam ni Toyo na may hindi nasabi ng totoo si Marisa Ventura kay Chris Marshall. Kahit bata pa siya, ramdam niya na hindi ito isang simpleng pagkakamali. Na may mas malalim na dahilan kung bakit kinailangan ng kanyang ina na magtago ng katotohanan. Gayunpaman, naniniwala si Toyo na ang pagiging perpekto ay para lamang sa Diyos, at ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, sa harap ni Chris Marshall, time niyang hiniling na patawarin si Marisa Ventura, at bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Pumayag si Chris Marshall na patawarin si Marisa Ventura, at sa halip na bitawan ang nakaraan. Pinili niyang bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Pagkatapos nito, si Toyo ang nagdala kay Chris upang muling makilala ang kanyang ina. Nang makita ni Chris Marshall si Marisa Ventura muli, malinaw sa kanya na hindi nagbago ang damdamin niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nanatiling buo ang kanyang nararamdaman. Kasing lakas ng una, sa sandaling iyon, pinili niyang muling buksan ang kanyang puso. Gaano man, nanindigan si Chris Marshall na mahalin si Marisa Ventura, ng tapat at walang kondisyon. Sa harap ng mga kamera at mga tao, ang kanyang desisyon ay naging malinaw, ang sandaling iyon ay ikinagulat ng media. Sa kabila ng lahat ng tensyon at kontrobersya, ang balitang ito ay naging masayang sandali hindi lamang para sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Makalipas ang isang taon, unti-unting nagbago ang buhay ng bawat isa. Si Chris Marshall ay matagumpay na nahalal bilang senador, dala ang tiwala ng publiko at ang mga aral mula sa kanyang pinagdaanan. Samantala, si Marisa Ventura naman ay nakamit ang sariling tagumpay sa kanyang karera. Tumaas siya bilang manager ng hotel, patunay ng kanyang sipag, disiplina, at kakayahan na lampasan ang mga pagsubok. Magkasama at patuloy na sumulong sina Chris Marshall at Marisa Ventura bilang mag-asawa. Sa kabila ng magkaibang pinanggalingan at mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, natutunan nilang magtulungan at umangkop sa isa't isa. Hindi perpekto ang kanilang buhay, ngunit naging buo ito sa pamamagitan ng tiwala, respeto, at pagmamahalan na piniling panindigan sa kabila ng lahat. Mas angkop na aral nito ay, ang pagtingin sa tao ay hindi dapat nakabase sa katayuan sa lipunan, at ang pag-iwas sa katotohanan dahil sa takot, o kahihiyan ay maaaring magdulot ng mas komplikadong problema. Si Marisa Ventura ay nagkamali sa pagpapanggap, pero ang ugat nito ay ang pakiramdam na hindi siya naririnig, at hindi pantay ang pagtrato sa kanya.